Hello everyone! Welcome back po dito sa ating channel. Ayan, yung ating hybrid lively rose po ay meron na naman po siyang mga dry leaves sa ilalim. Natanggalan ko na to kanina. At gusto ko pong i-share sa inyo kung bakit nga ba yung mga succulents natin ay umiinom sa kanilang mga bottom leaves. Alam na naman natin na umiinom sila talaga sa bottom leaves kapag wala silang source of water. Nakatanim na po sila gaya nito na stable. Kaya iniinom nila yung mga dry leaves nila. Actually, ito si ano na to siya guys, na dry rot na to. Bali, top part na ito siya. Tinanim ko na lang ulit. Nagtaka ako kung bakit palagi siyang tutuyuan ng dahon. Yun pala, hindi na siya nakakonect doon sa kanyang root. Wala na siyang pinupukunan ng water sa ilalim. Tapos ang ginawa ko, tinanim ko na lang siya ulit. Ayan. Siguro guys, kaya siya laging natutuyuan kasi yung soil na ay tuyong-tuyo na. And the best thing to do para maayos ito ay i-bottom water natin para yung kanyang soil ay talaga ma-soak. Kasi meron din itong perlite kasi guys. Pag may perlite talaga na yung soil mix ko, lagi talagang natutuyuan yung mga succulents ko ng dahon. Kasi mabilis matuyo yung perlite. Kaya sabi ko nga, kung hindi kayo mahilig magdilig, I don't recommend using perlite sa soil mix niyo po. Kagaya ko po. Kaya tumigil na ako mag-add ng perlite sa aking mga soil mix. Mas mabuti na yung pangmis na lang. And isi-share ko rin po sa inyo itong aking Longissima. Kararating lang nito guys. From Ginjan CNS. Tapos nagtaka ako bakit nauubos yung kanyang leaves. Ayan, may dry na naman. Nilagay ko to doon sa sa table ko. Tapos mainit doon, 'di ba? Nung in-uproot ko siya, kaya pala niya iniinom yung kanyang mga yung water sa kanyang leaves ay wala pala siyang roots. Ito, i-check ko ulit baka meron na. Inalis ko siya doon sa table ko. Ayan, meron na. Nung tinanim ko to guys, meron naman siyang roots. Kaya lang, tingnan niyo yan. Parang kinain yung kanyang roots ng insects. Ants siguro ang kumain ito. Ayan. May kumain. Kaya, ang nangyari, wala nang sumisipsip ng tubig doon sa soil. Kaya ang ginawa niya, ininom niya yung water sa bottom leaves. Inalis ko siya doon sa area, ang ginawa ko. Tapos, nilagyan ko ng furadan. Kaya siguro, ayan, nagkakaroon na siya ng bagong roots. Bago ko pa lang to doon inalis, pero may roots na siya agad. Siguro talaga, kinakain. Kinakain yung kanyang mga roots. Kaya yun, umiinom tuloy siya sa kanyang bottom leaves. Ito, titigil na ng kaiinom ito sa bottom leaves niya kasi meron na siyang roots konti. Didiligan ko to para meron siyang maiinom. Ayan. Pumasok pa tuloy mga pamis. Didiligan ko to mamaya para may mainom na siya at matigil na yung pagkakaroon niya ng dry leaves. Sayang, ang dami pa namang leaves nito tapos lumiit. Kaya nga, required guys na kapag bagong dating yung mga succulents natin, ay hindi talaga nilalagay sa arawan, sa mainit. Kasi mabilis matuyo yung kanilang leaves, gaya ng nangyari dito sa ating Longissima. Mabilis lang din naman palang mag-roots. Bago ko lang to inalis doon. Then, kumakain lang din talaga, kaya ang bilis na maubos. Parang kinakain din yung leaves niya. Itong si dark eyes ko rin guys. Marami din siyang mga leaves na nag-dry kasi
na root rot to siya, diba? Kaya iniinom din niya yung mga water ng bottom leaves niya. Meron na naman siyang mealybugs. At ito, nag-dry pa rin kasi nag-produce pa siya ng roots. Bala ko talaga to silang iripat. Kaya lang, wala pa rin akong time. Ito silang dalawa, si rose cabbage ko. Palagi talaga itong nauubusan ng palaging natutuyaan ng leaves, guys. Ito siya, ayan. Nagtaka ako kung bakit lumala yung kanyang dry leaves. Yun pala, wala na. Nag-stem rot na naman siya. Nag-dry rot yung kanyang stem. Tapos, binalik ko lang. Ayan, magkasing tangkad sila nito. Pero, lumiit kasi nga, nabawasan, naputol siya. Ito din, palaging nagkaka-dry leaves. Kasi, yung soil mix, merong perlite. Ito, pinalitan ko ng soil mix. Wala na itong perlite yung soil mix na nito. So, yun lang guys. Meron tayong 3 reason kung bakit nagkakaroon ng dry leaves ang ating mga succulents. First, kapag yung soil, wala silang nasisip-sip na water, sobrang dry na yung soil. Second, kapag kaka-stem rot o dry rot, puputol siya sa kanyang stem, wala na silang naiinom na water. And third one, kapag nag-a-acclimatize pa lang tayo, yung mga bagong tanim natin, hindi na yan siya nakakapagtataka kung nagkakaroon sila ng mga dry leaves sa bottom part. Ganun talaga kapag nag-a-acclimatize pa tayo at tumitigil naman sila ng pagkakaroon ng mga dry leaves kapag meron na silang mga bagong roots. Matagal na talaga itong mga rose cabbage ko guys, pero hindi ako binibigyan ng babies. Actually, mga head na ito sila at mga top cut. Pero, yung mga bottom part nabulok lahat. Tapos ito yung naiwan. Ganun pa rin ang nangyayari. Humahaba pa rin yung liig nila. At wala babies. Sana ito naman ay magbigay. Meron ako nakita dito Wala na naman. Meron ako nakita dito na mga babies bago sana, pero nawala na naman. May mushroom na tumubo dito guys. Dinadapuan siya ng mga langaw. Aalisin ko na. Kakalason kaya to. Dahil siguro to sa dahil sa rice hull na soil mix natin, kaya nagkakaroon ng mushroom. Yan, nagkakaroon na rin ng color C, variegated PVN natin. Kawawa talaga. Mas okay kung makakakilala kayo ng mga seller na maganda yung kanilang mga succulents. Kasi lalo na pag nagtagalolan tayo, mahirapan tayong mag-alaga sa kanila. Kapag doon pa lang sa kanila, hindi na naka-greenhouse. Pagdating dito, talagang magpapangit. Mahirapan tayong mag-acclimatize sa kanila. Mahirapan tayong mag-alaga. Mas maganda kung naka-greenhouse na sana doon sa doon pa lang sa seller. That would go guys. Thank you all for watching to my video. Sana po nagustuhan ninyo at meron po kayong natututunan. Till next time po, keep growing!